beloved, Boss Mike, Cervera. Kahapon ho, nagngangawa si Katunying. Oo, meron hong sinasabi mga kababayan at ang topic ay si Risa Hontiveros. Oo ha. Oy, shoutout muna nga sa inyong lahat ha. Naniniwala na may Eto ho kasi dito nag-umpisa mga kababayan. Oo. Dito ho nag-umpisa to eh. Oo, sa pa-issue na naman at paingay ni Katunying eh. Oh, pasok! paano ka naman maniniwala na may insertion, especially sa flood control, si Senator Risa Hontiveros, ang tingin natin sa kanya, talagang hindi siya papayag dito. Oo naman, hindi naman talaga papayag. Opo, di ba? Eto eh, bakit kasi pinagtutuunan mo pa? Oo, hindi mo na lang hayaang mag-imbestiga ang ICI. Ano? Actually, ito ang pinakamainit na usapin ngayon. Papunta na tayo sa exciting part. Alin yung exciting part na yan? Oo, eto na ho mga kababayan. Oo, matindi. Ito nga, in-expose ni Katunying talagang sumabog sa social media mga kababayan. Kahit po sa mga GC namin, abay eto, kahapon pa, kahapon pa ng hapon mga kababayan, abay alumpihit na ho. Oo, alumpihit na ho yung mga vlogger din na gusto na nilang magbigay ng reaction din Oo, hindi ko lang alam kung may nagawa na sila, no? Magkano ba talaga ang insertion ni Senator Risa Hontiveros? Magkano ba? Akala ko ba'y wala? Akala ko ba'y malinis? Bakit sinasabi na itong si Katunying, meron? Oo. Ang akala natin wala Di po ba? Ayon mismo sa record ng Senado. Ito. Ayon sa record ng Senado, mga kababayan ko, eto. Nako, mga kababayan ko, baka meron sa barangay ninyo. Baka meron sa bayan ninyo, sa lugar ninyo. Kasi marami hong mga pinondohan. Di umano itong si Risa Hontiveros. Oo, eto mga kababayan. Yun. Ay, napindot. Ay, lumabas. Ay, lumabas. Yan, lumabas na ho mga kababayan. Ito hong mga na chop-chop na budget kung saan ho mga kababayan napunta. Ito hong mga kwarta na mga in-insert di umano ni Risa Hontiveros. Ano? Ayan na po. Yan po yung ilan sa mga insertions o amendment ni Senator Risa Hontiveros. Ang total po, 3,035,800,000. Nako 3,035,800,000 pesos mga kababayan ko. Napakalaking pera Bilyon-bilyon sabi ko sa inyo ang pinag-uusapan sa Senado Yung pong mga budget ng mga senador, yung pong mga budget diyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Yan pong Senado mga kababayan. Yung pong mga senador natin ang pera mga kababayan hindi ho basta-basta. Sapagkat eto na nga kay Manang Risa lang mga kababayan, di umano, bilyon-bilyon na ho yung halaga ng mga in-insert daw niya, di umano. Nako, Andyan po yung mga project, construction of multipurpose. Ayan po sa Tondo. Meron naman pala, sa Tondo, 15 million. Construction of multipurpose, District 5, Manila. Construction of road, Barangay Palapad, San Fabian, Pangasinan. San Fabian, Araramay, taga Pangasinan. Araramay, taga San Fabian. Walay project toy. Walay project kunoy Risa Hontiveros ditan. Ayan na. Construction of road, Barangay Kasampagan, Laoca. Pero tigil muna ako dito. Tigil mo na. Tuloy-tuloy mo na kaya. Titigil-tigil ka pa Tuloy mo na. Tanungin muna natin ang opisina ni Senator Risa Hontiveros. Baka kasi hindi alam ni Senator Risa Hontiveros to Itinatanggi po ba nyo na sa inyo ito? Nako, baka nga naman hindi alam ni Senator Risa yan. Di po ba, mga kababayan ko? Baka nga naman, hindi alam ni Risa to. Pero tingnan nyo, naka-litanya. Meron pong mga lugar, meron pong mga presyo, kung magkano po yung ginastos niya sa mga proyekto na kanyang pinamalas sa mga lugar. Kung saan-saan po ito
na panig ng bansa, mga kababayan ko. Po, yun po ang tanong ko, itutuloy natin ang basa. Construction of road, barangay, Aris, Lawak, Pangasinan. Lawak lalamot. Lawak lalamot. Gaylata na eh. Rarami taga Pangasinan Mampupuro kayo Construction of road, barangay Domingo, Alarcio, Lawak, Pangasinan. Nako, lawak lalamot. Grabe naman, laging lawak ito, mga kababayan Marami kasing lawak dyan eh. Oo. Yan po yung tinatawag na lawak, mga kababayan. Dyan po yung kadalasan, mababa at mga kababayan taniman. Ano po? Kaya lang, ang problema, yung mga taniman na yan, dyan po dumadaan ang mga baha. Oo, mga kababayan ko. Construction of road, Sitio, San Jose, Kakandongan, Natividad, Pangasinan. Nako, Kakandungan, Natividad, Pangasinan. Manon. Oo, apo. Construction of multipurpose building, Teen Center, San Fernando, La Union. La Union, taga La Union, naapo ni 20 million tinted na ni Manang Risa Cano nga budget para ta multipurpose building yaw. Okay na talaga niya. Imbag pa ni Risa Garod. Tadapay adamay paaramid na. Hindi nag-ghost project Mga kababayan ko, may nagagawa. Construction of barangay hall, barangay Buanta, Bawang. Mga magagandang proyekto po ito. Taga Bawang. Mga magaganda daw pala Center, San Fernando, La Union. Construction of barangay hall, barangay Buanta, Bawang. Mga magagandang proyekto po ito Yun naman pala bakit issue pa? Kung magaganda naman proyekto yan, bakit issue pa? Di po ba, mga kababayan ko? Kababayan, ako naniniwala ako magagandang proyekto. Kaya at this juncture, I want to reiterate that there is nothing wrong with insertion. And wala namang problema pala. Ano bang problema sa insertion? Sabi nga ni Anna Berenkel dito, Boss Mike, pagkaalam ko, there's nothing wrong sa insertion ng budget, di ba? Wala namang problema yon. Kasi mga kababayan, kahit mag-insert ka dyan para sa proyekto mo at inaprobahan naman ng mga kasama mo, wala hong problema doon. Nagkakaproblema lang sa mga project na hindi po makatwiran, maanumalya, kinurakot, guni-guni, substandard. Yun po, mga kababayan. Ngayon, para po bang, mga kababayan tingin ko hindi naman po siniraan ni Katunying si Risa Hontiveros dito Bakit kanyo, mga kababayan ko? Bakit kasi mga kababayan, meron makikita proyekto Ayan nga sinasabi ni Katunying magaganda lahat Di po ba, mga kababayan ko? Nognog Libayan, Joby Gali, Josie Tango, nandyan na. Si Ai Chang, si Ganing Archola, nandyan na. Kung maganda naman yung proyekto ano pang EJ Days, ang problema nyo? Wala, mga kababayan. Tuloy. Kaya wag kayong masyadong defensive. Wala pong masama dyan. Lalo, yun naman pala walang masama. Bakit mo pa kasi kinontent yan? Kaihen tuloy. Alam mo naman ng mga DDS, tatanga-tanga yan. alam mo naman ng mga DDS, mema lang, mema issue lang. Di ba? Alam mo naman ng mga DDS, sabik na sabik sa paninirayan. Di ba? Wala na nga silang makita. Meron. Mga DDS. Tulig sa inyo, si Magalong. Nako, Diyos ko, mapupunta na naman tayo kay Magalong neto. Nakita ko na naman si Nognog na Libayan. Di ba, mga kababayan? Eto na. Tuloy natin. kung in-implement ng tama yung proyekto, ano ba problema doon? Tuloy wala natin. pala. Construction of barangay hall, barangay Bawanta, La Union. Construction of city pavilion for Bunuan, Dagupan City, Pangasinan. Nako, bakit ba? Bakit ba itong si Manang Risa talagang parang binubuhusan ng Pangasinan? Kampi tayo dyan, mga kababayan, Kapag kaganyan na puro Pangasinan at puro La Union, puro sa norte nagbibigay ng proyekto si Manang Risa natin, aprobado yan sa atin, mga kababayan. Aprobado yan, syempre. Di ba? Pangasinan
dapat punong-puno ng proyekto yan, ano? Ha? Oh, ito na. Ha? Sabi rito si muntik nang maging bayani, magalong. Eto mamaya, talakayin natin yan meron akong ikikwento sa inyo. History, 30 million. Construction of multipurpose building, agri-aqua building. Ang gaganda po nitong project na to. Magaganda pala eh. Okay na yan. Basta magaganda ang proyekto ni Manang Risa. At may napuntahan. Ano pa ba ng kulang mga kababayan? Hindi po ba? Okay na yan. Basta nakita at natapos ng maayos. Hindi po substandard. At talaga naman po, puro po ito multi-purpose building mga kababayan, ano? Oo, parang mga yung parang barrio hall, ganun, ano? Na ginagamit ho ng mga barangay diyan po sa mga kababayan natin sa Pangasinan, at sa marami pang iba. Eto pa. Nako, etong kasunod, mga kababayan. Ito, training center, Lingayen, Pangasinan, 25 million. Construction of multipurpose building, training center, Barangay Bicol Norte, Bayambang, Pangasinan. Nako, sa amin to Manang Risa po to. Mga kababayan sa lugar ko to lugar ko to. Bicol Norte, Bayambang, Pangasinan. Training center, Barangay Bicol Norte, Bayambang, Pangasinan. Ay, wala. Mamahalin ng mga taga Bicol, Bayambang, Pangasinan yan. Mamahalin ng taga Bicol Norte, Bayambang, Pangasinan yan. Si Manang Risa. Biruin nyo, mga kababayan, nagpondo ng 20 million para po sa multi-purpose hall. Nako! Multi-purpose building para sa Bicol, Bayambang, Pangasinan. Nako, mga kababayan. Yari na ho. Yari na ho. Siguro, kaya ho nila ini-expose itong si Manang Risa, baka natatakot ho itong mga DDS na baka matalo. Mayroon na hong pwedeng lumaban kay, kay Sara Buday Duterte. No, mga kababayan ko, mukhang yun na nga. Natatakot na ho yung mga DDS, mga kababayan. Dahil po rito sa sandamakmak na mga proyekto na ibinigay, pinamigay, pinagawa ng ating Manang Risa, mga kababayan, ay ayan, nagngangawa na sila. Delikado, mga kababayan ko. Mukhang meron ng tumatapat Buti pa ho itong senadora, buti pa ho itong senadora, abay, meron pong mga proyekto na nagawa. Meron pong pinapakita. Sila na ho nagpakita niyan, hindi ho tayo. Mga kababayan, meron na hong pinakita na nagawa yung senadora na si Risa Hontiveros. Samantalang, eto na ho, mga kababayan ko, samantalang, si Risa, mga kababayan, si Sara, si Sara naman wala ho Hanggang ngayon, mga kababayan, puro ka-fake news pa rin yung ginagawa at binabalita nilang mga proyekto daw ni Sara Duterte. Hindi na ho naalis-alis yung pong tree planting na proyekto Paulit-ulit na lang ho yun ng pinagmamalaki, mga kababayan Wala stick, mga kababayan, sa akin sa aking saganang akin, mga kababayan, ayos ho ito. Wala ho ako nakikitang mali, Wala namang problema talaga dyan sa insertion. Ang problema, yung pong kanilang mga in-insert, mga kababayan, napupunta po ba sa tama? Napupunta po ba sa tama? O napupunta ho sa mga kalokohan at mga ghost project nila? Kung eto ho, mga kababayan, si Risa Hontiveros, meron hong pinupuntahan, malayo naman ho, sa katulad nila Joel Villanueva, nila Jinggoy Estrada, na may mga ghost project. Mahirap po yun, mga kababayan. Pero dito ho, mga kababayan, malupit meron. Meron hong napuntahan Shaldi Magbalon Benji Bernardo, at Elena Capistrano, Alicia Duran, late ka na. 'Di ba? Jonathan Noida. May napuntahan, mga kababayan. 20 million.
Construction of Oben-Saban Road at Barangay Gubkok, Tabuk, Kalinga, 25 million. Construction of road, Barangay Kabarutan, Kawayan, Isabela, 10 million. Concreting of road, Barangay Babaran, Itiaga, Isabela, 10 million. Construction of road, Barangay Garit Sur, Itiaga, Isabela, 10 million. Ito, flood control tong susunod. Construction of Sinili Flood Control Structure Section 3 at Barangay Sinili, Santiago City, Isabela, 100 million. Yan po ay first page. First page pa lang ho yan, mga kababayan. Marami hong proyekto. Ngayon may flood control. Ngayon, edi silipin ninyo. Kung yung flood control na yan, Sinili, Santiago City flood control, useless daw, sabi ni Cresanta Ponce. Ala ka, mga kababayan ko. Ito ba yung in-expose ni Manong Chabit naman? Pachuchay. Ito ba yon? Naku, Diyos ko po. Yan, mga kababayan. Mahaba po ito. Oo, wag na nating ituloy, para sa akin, mga kababayan, mahalaga na marinig natin yung pong boses at yung pong magiging depensa ni Risa Hontiveros dito. Di ba ba? Busy lang, Boss Mike, pero number 2 ang like ko. Nako, sana all. Sherwin Damian, nandyan na rin. Si Aimee de Paz, nandyan na. Hello. Opo. Ito na. Si Maring Jel, nung araw pa, kalakaran na SOP sa project ng mga legislator, mapa, amendments, yan, insertion. Ang tanong, tumanggap pa sila ng SOP at natuloy ba yung mga project o ghost project? Yan, tama ho ito, may punto. Si Maring Jel, yun ang mahalaga doon. Kung sila ba ay tumanggap, syempre, lahat naman yan tumatanggap, di ba? At wala rin namang aamin dyan kung sakasakali. Ang mahalaga, natuloy ba ang proyekto o kung naging guni-guni o naging substandard, mga kababayan. Yun po yung mahalaga yan di po ba? Tulad ho, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, yan pong, mga kababayan ko, tanggalin lang muna natin itong mga nakasagabal para kitang-kita nyo yung aking kwento. Tulad ho, mga kababayan ko, ni Magalong, kaya naman po pala bida-bida si Magalong, mga kababayan, ito po daw, di umano, mga kababayan, ayon sa ating mga, pink palaka, pink palaka ho, mga kababayan, ayon sa ating pink palaka, ito palang si Magalong, mga kababayan ko, lumapit, sa isang mayamang negosyanteng pilantropo. Aminin mo, Magalong, hindi lang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ang daming nagsabi nito. Lumapit ka pala kay pilantropong negosyante, kaya Ramon Ang, grabe. Mga kababayan, lumapit pala itong si Magalong kaya Ramon Ang para humingi ng suporta. Dahil daw, mga kababayan, gusto. Ito na nga ba sinasabi natin nais, gusto, gigil, mga kababayan, na tumakbo pa lang Pangulo. Hala ka! Wala naman hong problema. Wala naman pong problema sa nais na pagtakbo bilang Pangulo ni Magalong, Wala akong problema yun kaya lang, mga kababayan ko, ang nagiging problema, yung pong may mga nasasakripisyo, tulad do, mga kababayan, ng pagsakripisyo dyan may dyan po sa may Baguio, biruin nyo, iniwan yung Baguio naglibot-libot ho sa buong bansa, hanggang makarating na ho ng Davao itong si Magalong. Pero ang nakakapagtaka, mga kababayan ko, isipin nyo maigi to. Ang nakakapagtaka, dumaan na ho ng Davao, kung saan yun, Davao Oriental, Occidental, etc. Mga kababayan, nilagpasan yung Davao City, mga kababayan ko. Bakit kaya ho? Nilagpasan ni Magalong yung Davao City.
doon ho meron ho doon na hinahanap na 52 billion halos na proyekto ho para ho sa flood control. Hindi ba nagtaka itong si Magalong kung bakit wala, hanggang ngayon binabaha pa rin ang karamihan na lugar diyan po sa may Davao City, kung saan lugar ng mga Duterte. Nako! Kaya ho mga kababayan, mga kababayan ito hong mga na-discover, na nalaman, na nais, mga style, mga paetsyos, marami hong paetsyos si Magalong, mga kababayan. Kita nyo? Ibig sabihin ho, na-discover ng Pangulo malamang na iba talaga ang intensyon ni Magalong sa paglahok niya dito ho sa tinatawag na binuo ni Pangulo na independent commission para mag-imbestiga. Kaya naman pala. Oo. Kaya naman ho pala etong si Magalong pinagpilitan yung sarili na makapasok para ho magkaroon ng spotlight yung pong mga tao sa kanya. Yung pala. Kaya nagbida-bida ho. Kaya nagpiling-piling ho si Magalong na na siya yung lead investigator. Yun. Advisor lang ho yung kanyang papel doon. Nako. Kaya ho, ngayon mga kababayan, hindi naman ho engot-engot si Pangulo para gamitin po yaang kanyang binuo na sana maging malinis, maayos na pag-iimbestiga ng ICI. Kaso mga kababayan, kung nandiyan daw si Magalong, yari mga kababayan, gagamitin. Opo, gagamitin baka nga ho mga kababayan, gumawa pa ng kwento. Baka daw maaari na, ito yung opinion lang, na gumawa pa ng kwento at sirain ang Pangulo. Nako! Magalong booking ka tuloy. Booking ka tuloy. Alam na ho natin na talaga hong si Magalong ay may pansariling interes sa kanyang pagpepilit na makapasok sa ICI bilang advisor. Sinabi na nga hong hindi pwede na makapasok ikaw ay public servant, bawal ka. Pero pinagpilitan pa rin yung sarili, mga kababayan. Kung inyong mapapansin, yung pagpunta ho ni Pangulong Bongbong, diyan po sa Baguio nung unang-una na magtagpo silang dalawa, si Magalong ho, mga kababayan, lagi hong naka-helmet. Hindi ko ho sinasabi na itinatago ho yung panutya, mga kababayan. Yung kanyang ulo na wala ng buhok. Hindi ho ko sinasabing ganon. Ang sinasabi ko ho, suot-suot ho lagi yung pong helmet. May nakalagay laging good governance. Alaka, yung pala mga kababayan, sabi ng mga ilan nating kababayan, nangangampanya na, sa pamamagitan ng helmet na suot-suot. Kung inyo mapapansin lahat ng mga litrato sa mga lugar kung saan-saan pumupunta, naka-helmet, samantalang si Pangulo wala Ano po, mga kababayan? Yun, naman pala. Gusto mo naman palang tumakbong presidente. Kaya ikaw, humingi ng basbas sa isang pilantropo na negosyante. Itago na lang natin sa pangalang Ramon Ang. Grabe, no? So mga kababayan, yun, siningit lang ho natin. Our beloved Boss Mike Cervera.